InfoSend Manager diha sa Philippine Information Agency Northern Samar. We have Ma'am Eileen Diaz. Good morning. Ning puntuha mga karpi atong ihatod ninyo, no? Ang pasiunang impormasyon sa atong mga kaubanan karong buntaga aron maghatod sila, no, sa hulagway sa panahon sa ilahang mga areas. O ingon man ang mga nag-unang balita. Yes, unahon tangad to sa Borongan City. Pinagi ka nga Tisok Averia. Yes, sa Tisok, good morning. Og sa imong mga kaubanan diha sa DYES Borongan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, ka-RP Dahlia. Daghang kayong salamat, maupay, mabaysay, maadsyong morning, buntag, aton nga tanan. Ilabi na ito, nakatutok yan na, itong good morning, Eastern Visayas. Nga hita nagwa-watch itong live streaming ang mga loyalista dyan. Upay mabaysay nga Wednesday. Uy, didihaman na mga ka-RP as in feel na itong patron. Ngan kurikis ka dyan, ka-RP Dahlia. Insabi na lanim nga bare months na. Start na noon, bare months. So didihaman, upod na sabong itong patron. Diday itong Center Island, agton mga sabong pamas ko, so nasaring kami didi, patron na, Pasko pa. Okay, as in didiham, bisan kon medyo maarum, at least diri nagdidididumutak kita arum. Subot sinyan, itamportahan lay tayo stasyon, itpag babasihan in kinikita nam ikahayag ni Mr. Sun kay na-reflect man dida naman hit glass nga portahan. Sana balitaw, wag padayon ini nga maupay nga panahon didihaamon sugod man didayo dapit. Kay didihaam kay magpapatron namang gud kami sugod kanda SM Jane na belon nga wala pa pangingimbitar. Nga ni yana nga morning busy-busyhan ita ang plaza 24/7 na niya ka-RP Dolls nga busy-busyhan kataliwan hit mga nightly pasundayag diretsyo nagpra-practice sa ton mga bagets. Ilabi na aton ma-join han marching band competition, han padolong festival, as in nakakadasig liwat. Nasugadhin ka mang ka-talented aton aton mga young ones. Nga didiliwatam nagpapadayon daman adto agri-fisheries fair sana maga saud na didahining trade fair adton ira mga produce adto naton mga fisher folk ilabi na adto nagco-culture hanbangus nga tilapia balitaw na join ini para ini nga trade fair ginandaman lokal na pamunuan ng syudadan Borongan na pud naginlinya nga mga aktibidad iton Borongan Fiesta 2025 celebration para tunagman mga local producer nga ginmamayuyo han lokal nga pamunuan han syudad. Dinigin dudumara tikang pahan Setyembre 1 nga dahiton antidesperas anam kapatronan didanisan mga landmark han syudad han Borongan na Hamurawon Tilang Park. Medyo may kamalalan dalali ang mga presyo. Pero kaya siya naman niya na kasamang Dahlia's Inn nagmamahal sana kung po din it mga puso balitaw ita mga presyo pero at least medyo baro-baro tumanggadhin talali dito naman hiton mga presyo sa merkado kay kung maliwat iton hiya maintindihan natin kay dito merkado may mahitani ra mga buhis damay taira mga mga pagrastuhan hitaira pag negosyo ibalitaw anay bang kita didi parengan itat mga switch naton yan didi ka partner happy sa klawag hi engineer coach Yofem syempre pag may yuyo hita amon SM ya Ruth Rivera Abunda yes kan chapter cudes ngan kan Kuya Buboy Robin ngan kami liwat in
Katambayayong liwatin natin, syempre, ito natin mga aktibo nga, mga kauban na production team, Maneo Radyo, and pagtaga kuryente, thanks God. Ito kasamang dalas yan nga naghingarasas net ang kapatrunan, tungod manggadan seriya gimbuhat hadto namon electric operative nga mga maintenance, pag-upayahan mga linya, mga insulator, transformer, tanan-tanan na, upod padida adton pag-clear and vegetation, maluoy yan na nga din na damo na itang mga aktibidad, hindi rin agad kami nakakasinatihin mga pag-brown out. Kung may daman, tigda nga mga pagpisok, diretso liwat hiya na susolusyonan. Pagtaga tubig, well, okay. Nga na doon, mga concessionaire and water district nga naturad doon ira gripo, and di pa tinuturuan, wali pa tubig, ganira mga gripo, I think, very iwat mo pa ira ka smile. Pero balita, tipid-tipid kita hita tubig. Kay didi hitayo estasyon, DYS, Radyo Pilipinas, Borongan, hiro-hira di pa man kami hinito na sa itong mga water sources. And BWD baga naghihinay-hinay yan talali it awas ni water. So tipid-tipid. Pagtaga pa si Orden, kodos nga naton natin mga men in uniform. Nagpapabiling kami didi nga mahuyaya nga kasamang SMG na belon ngan kan Ma'am Eileen bidahiton amon pag celebrar hiton patron kodos liwat nga dahan na komponer at incident management team na pangunahan ton City Disaster Risk Reduction and Management Office katambayayo ngan mahintutungdan nga mga buhatan ng LG Borongan ngan ang mga ahensya national particular na an aton masasarigan nga men in uniform as nahibiday ton Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, tanan-tanan na. Ngan aadi amon i-share na ang nahikay nga mga balita adton arisgaduhan natin nga mga kauban ng production team ni Radyo, DYS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan nga ginmamayuyo ni Tita Ruth Tancho ate. Borongan City Free Fiesta Trade Fair 2025 nakabinta hin sobra 140,000 pesos. Pagtaga maupay naman nga plan lawas bloodletting activity nga gimbuhatan MHO habungtan sa Hunlian Malang Puson sobra 1% han target blood donors nakabot. Pagtaga Pas Orden, ESPPO, Malang Puson nga naglunsad hen sa Cleo. Sobra gatos nga sinupakhan balaod, arestado. Pagtagam na serbisyo elektrisidad, ika-43 nga Agman Isamelco, Mali ng Puson, mga kalampusan, han pagpakaupayan serbisyo elektrisidad, asinirangan Samar, ikinlata ganasabi nga Agma. Mga ka-RP, pakiantabay iton Italia na sabi nga mga balita kay patikim pala ito niya o niyang taod-taod dito ang pagbalikan. Good morning Eastern Visayas to dihala mo mga ka-RP, mga ka-PCO. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much Ate Sok sa imong impormasyon. Live na live diha sa Borongan City, Eastern Samar. Send my regards sa imong mga kaubanan diha sa estasyon, Ma'am Sok. Yes, bueno, kambyo kita ngadto sa Dakbayan sa Kalbayog. Para sa paghulagway sa panahon. Ingon man paghatod sa mga headlines nga nahipos sa ilahang mga kaubanan. Yes, bueno, mayong buntag, ASM Sir Jean Navilon. Good morning, Eastern Visayas. Yes, mopay nga aga, mayong buntag kaninjong tanan diha sa Sugod Southern Leyte sa Staff and Management sa Radio Pilipinas DYSL Sogod. Sa pagpanguna ni SM Dindo Alaras, good morning sa imo kauban Dalia. Ngayon sugad man sa DYES sa Radio Pilipinas sa Borongan. Hello kasamang Sok Aberia
Ngan sa bugos ni Staffan Management sa DYES sa Borongan, pinaigan SM Ruth Abunda. Ngan sa PIA, kumplito kita yan na, tikang Southern Leyte, Eastern Samar ngadto sa Northern Samar, si ka-PCO Ma'am Eileen Diaz. Good morning sa iyong tanan dito sa siyudad sa Galbayog. Adlaw yan na dito sa siyudad sa Galbayog. Yan sa peace and order situation, mahimyang man waray mga untoward incidents nga nagkahitabo sa palibot sa siyudad sa Galbayog. Pero at mga accomplishments sa PNP at mga panakop sa mga wanted persons. Gan para sa pagtaga kuryente ng pagtaga tubig waray abiso sa Melcoan ng Galbayog Water Company waray abiso sa power ng water interruption. So diri-diretso ang servisyo sa kuryente ng tubig dinhi sa siyudad sa Galbayog. Yan para sa mga aktibidades kasumpay sa Hadang Festival pagtigaman sa kapistahan sa siyudad sa Galbayog. Para yan nga adlaw sa Miyerkules, September 3, uyag kinahimatan sa Nihaga Park alas 2 ang kulop. Niyan nga gabi alas 7 may the concert at the park featuring local bands. Alas 7 niyan nga gabi sa Kako Theater sa Nihaga Park. Buwas nga adlaw, September 4, mawan Miss Hadang Festival Queen 2025 Coronation Night. Sa Calbayo, alas 7 sa gabi sa Calbayo City Sports Center. Kailan rakas na luwat ini. Niyan, labi na para sa itong mga batanon susuruot na luwat niyan sa gate. Sa damo na siniyan magtitimprano luwat pagkanto sa Calbayog City Sports Center buwas sa gabi alas 7 para sa Miss Hadang Festival Queen 2025 Coronation Night. Pagka Biyernes, September 5, concert at the park featuring Lemongrass and local bands alas 7 sa gabi sa Kako Theater ni Haga Park. May daliwat Hermana Night alas 9 sa gabi sa Calbayog Convention Center. Ngayon sa Anti-Bisperas, diri na Bisperas parade gin atras nga do sa Pizza 6. Civic Military Parade sa September 6 alas 7 sa aga sa Calbayog City proper. Ngayon may dalawa tahadang ritual street dancing competition. Hadang ritual street dancing competition alas 2 ang kulop sa Calbayog City proper. Ngayon grand showdown sa Calbayog City Sports Center alas 6 sa gabi. Sa Bisperas, Pizza 7, September 7, concert at the park featuring bluegrass and local bands alas 7 sa gabi sa Kako Theater ni Haga Park. Ngayon Barangay Night alas 7 sa gabi sa Calbayog City Hall Compound. Alas 7 sa gabi sa Bisperas. Yan Pizza 8, maunaan City Fiesta. Alright. Amad to ang mga activities para sa Hadang Festival 2025. Kasumpay sa pagtigaman sa kapistahan sa Nuestra Señora de la Natividad.
Yan ang hermano mayor mawan Basco ang pamilya dito sa barangay East Awang nga diin nga hermana mayor nga bueno para sa ato na mga headlines para sa igpapasa niyan na mga balita sa second half sa Good Morning Eastern Visayas sa diatong mga headlines. Duwang nga bagong ambulansya gin-turnover sa Calbayog City Disaster Risk Reduction Management Office. LGU Calbayog nakiusa sa Civil Service Commission Anniversary pinagi sa CPR ng wellness training. Tulong nga pinikap drivers sa Calbayog na pa-repair ang irang mga dipadyak sa bulig sa LGU. 20 nga mga parauma naggraduar sa Farmer Field School on corn production and management. Amo ito atong mga headlines, mga detalye sa nikatuwiban ron yan sa second half sa Good Morning Eastern Visayas. Balik sa Good ino. morning, Kasama Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Sir Gene Navilon. Sa DYOG Radyo Pilipinas sa Calbayog. Atong oras mga igala, alas 8:20 na sa buntag. Uy, special shoutout na ito sa tanang kawani sa gobyerno. Karong buwan sa Setyembre, ato nga gi-celebrate ang Civil Service Month. Kiniunta magpahinumdom ka nato na kita ang mamahimo nga ehemplo para sa uban sa paghatod sa maayong serbisyo publiko. Kay matud pa, public office is a public trust. Charing. So shout out ta sa ato nga mga empleyado diha sa gobyerno. Atong pag-celebrate sa ika-125 nga anibersaryo sa Civil Service Month. Pangunahan sa itong Philippine Civil Service Commission. Yes, bueno. Ato kita sa update sa Northern Samar. Ang atong ka-PCO. Ang atong partner sa atong programa, ang atong Philippine Information Agency. Pinagi kang Ma'am Eileen Diaz. Yes, Ma'am Eileen, good morning. Good morning, Eastern Visayas. Yes, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Ma'am Dalia. Good morning, Ma'am Sok and Sir Jean. Didi naman sa Katarman, sa Norte San Samar, como kapital sa probinsya ang Katarman. Although nagpakita si Haring Araw, pero madalumdum ang panahon, may gapon mga dampog, diri sigurado ang pagsudang good diretso. May mga pagbana-bana sin pagturutariti tungod kay may mayaon dampog. And madalumdum manamon panahon didi. Parte naman sa namon pagtaga-kuryente, waray man notice of power interruption and NGCP and Northern Melco, pero bisan waray notisya, adigihapon an wa napod anytime nagpaparong hira an makuri pagod kay danay na click off, automatic na click off o open. So mawawakay good an aton mga appliances mga gamit nga nagpakasaksak sanglit mag-andam nala dadlagan permi bisan dili sa opisina pag na-off nadalagan pagparong sa aircon kay bangin mawakay pero kita mahimo kay di pa naabot hapag off naon na liwat. So waray a power interruption schedule pero damo an unscheduled. Same here. First light. Nauna-una na sila Christmas, ma'am. Yes, naapod ang ilaw parang Christmas light. Anyway, naiara naman kita sito
And para naman sa naton kamurayaw didi, tungod good man kay National Peace Consciousness Month kita yun na September. Supposedly ang Lunes kuang kami didi nag-launch or kick off sa National Peace Consciousness Month, pero wala kadayon kay naapi Northern Samar sa suspension sa tungod sa LPA sa Lunes nga adlaw. So gin-reschedule and kick-off, di rin itong kick-off kay nag-September 1 na bangin activities nila ang mga buruhaton. So amo ito dito sa Norte sa Samar, aside from mga pagdurdisgrasya na malat sa kalsada, wala man good sin distroso or any samok nga nahi-notice, nahipasamok ang PNP and military. So mamurayaw anamon didi pamuroko. Amo itong didi ang kamutangan sa Norte sa Samar. Ngan antes ko ihatag anamon mga sumat lokal inin happy fiesta sa Borongan nga Kalbayog. O wala man kamo pamiesta katarman sa Pizza 29. Ako na lang mamiesta ha iyo. Malan gud mali man laharani. So ay din amon na laray ulo sa amon laray uluhan programa sa DOST nakakahatag pantrabahoan, nakakabulig og nakakaundong pangabuhian. Governor Harris Ongchuan gintirok ang mga miyembro sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council para sa pre-disaster risk assessment kasumpay sa pagdeklarar work suspension sa DILG. Kalsada nga maihan na ginhihingyap sa komunidad sa kahiksan kag Manaba sa bungto sa Mondragon inginta trabaho na. Sa ngaran ni RH ni Regional Head Rian Ariento ini sa Aileen Alazan Diaz, mahulat kita sa second half para sa amon sumat lokal. Back to you, Ma'am Dalia. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you so much, Mama Eileen Diaz. Diha sa PIA Northern Samar sa paghatag yun sa Hulagway, diha sa Katarman. Yes, for Southern Leyte. Yes, maayo ang atong panahon ug hingpit na gyud nga nagpakita. Si Haring Adlaw. We expect nga maayo ang atong panahon para karong adlaw. But dili lang gihapon magkumpiyansa ug always lang gihapon nga magdala in kaso adunay pag-utros sa atong panahon, at least andam kita. Magdala ta sa atong payong, raincoats ug uban pa. Yes, atong peace and order situation. Atong ay congratulate day ang atong Southern Leyte Police Provincial Office kun SLPPO sa ilahang malampuson nga pagpahigayon sa usa ka semana simultaneous anti-criminality and law enforcement operation o sa CLEO in miresulta kini sa kapin 400. Yes, 400 ka mga individuals mga higala ang nadakpan sa nagkalain-lain nga mga kaso. Pinakadaghan ini kining paglapas sa ato nga mga municipal and city ordinances. Ubay-ubay sab ang nadakpan, pinasikad sa warrant of arrest, and daghan pod sa ato nga mga kaigsuunan ang nag-surrender sa ilahang mga loose firearms. So, congratulations SLPPO sa pagpanguna kang Police Colonel Raimundo Graviles ang ato nga Provincial Director, and of course sa tanan nato nga mga police stations nga malampuson gyud sa ilahang pagpahigayon sa nagkadaiyang operations. Also, ato po diay karong semana nag-arangkada na sab ang atong National Crime Prevention Week. Diin gipakusgan karon sa atong kapulisan kining police visibility. Of course, tumong ni aron mapakgang gyud ang mga nagplano dautan mga dunay criminal intent. Ingon man kining pagpahigayon o dialogo sa ato nga mga barangay officials, sa ato nga mga stakeholders aron gyud makig-partner, makig-alayon kanunay sa ato nga mga kapulisan.
Yes, para sa itong update sa itong sugang nagitab, ang atong Southern Leyte Electric Cooperative o SULECO nagpasabot sa tanang miyembro konsumidores nga ugmang adlaw hangtod sa adlaw nga Biyernes, no, that's September 4 and 5 mga higala, walay abli ang ilahang opisina. Kini tungod sa pagpahigayon nila sa ika-54 nga founding anniversary sa ato nga kooperatiba. No? So ubay-ubay nga mga activities ang gihanay sa ato nga SULECO. That's why sa ato nga mga kaigsuunan, mga member consumer owners nga nagplano nga mobayad, no, at tulgyod sa mao nga nasangpit nga mga petsa, no, mas mahimo nga mobayad kamo sa mga authorized collection agents o di ba kaha pinaagi sa ato nga EasyPay, ato nga mga online payment centers sama sa GCash or Paymaya. No, however, gusto gayud nga mobayad anang adlaw or dili mabala ka pod mga igala kay walay surcharge, no, kung inyuhang amount due matunong sa mao nga petsa. Diri na magsugod ang penalty sa September 8 kung dili ka mo makabayad. Kay mao na po na ang adlaw nga mag-resume ang operation. So far, wala may scheduled power interruption. Let's just hope nga tuloy-tuloy ang atong ma-experience no nga supply sa kuryente. And we also encourage everyone nga in kaso adunay ma-experience nga power outage, palihog taog report dayon sa ato nga mga kawani sa SULECO o di ba kapag message sa ilahang Facebook page aron gyud matagaan og aksyon. No, kay usahay magsigita og bagutbot unya wala di ay bisang usa nato ni report. No, so at least man lang makasabot nga tuwa nay report kadto aron mahatagan og aksyon. Yes, para sa ito nga mga nahipos nga balita para karong adlaw nga Miyerkules, Setyembre 3, tuig 2025. Probinsyal nga kapulisan sa Southern Leyte nakigduyog sa selebrasyon sa National Crime Prevention Week. LGU mihatag og mga farm inputs sa mga batanong mag-uuma sa St. Bernard. Bakuna Eskwela Program gipangunahan sa RHU Bato Leyte. Mga barangay sa hinunangan gipaubos sa child-friendly barangay audit og serbisyong panglawas ni Congressman Yap malampusong napahigayon sa lungsod sa Bontoc. Yes, bueno, atong mga listeners nga nagtan-aw diha sa atong Facebook Live. Sa atong nga pagbalik, ato na yung ihatod ninyo ang hingpit o kompletong detalye sa mga balita. Busa, stay tuned. Mo balik pa kita human lang nining mga pipila nato kapahinumdum. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami,
Kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipinas. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, radyo publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo publiko, Radyo Pilipinas, radyo publiko, Radyo Pilipinas. And yes, we are back mga ka-RP atong oras sa 8:34 sa buntag. Padayon lang gihapon kamong nagpaminaw sa atong nga programa. Good morning Eastern Visayas. Yes, ato dining basahon no ang atong mga nagtanaw sa atong Facebook Live kang Sir Celso Obligado. Good morning. Kadaghang share sa atong Philippine Information Agency. Murag tibok pwersa sa Philippine Information Agency sa Eastern Visayas ang nag-share sa atong Facebook Live. Thank you so much. Ingon man kang Regional Head Sir Rian Arinto. Good morning. Yes, sa kalat sa atong Station Manager Sir Dindo Alaras. Ato diyan kauban sa Master Control Kuya Rito Cabales. Ing puntuha mga ka-RP ato nang ihatod kaninyo ang mga hingpet nga detalye sa mga balita. Unahon ta ngadto sa Borongan City, pinaagi ka nga Tisok Aberya. Yes, Tisok, good morning pagbalik. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, daghang kayong salamat ka RP Dallas. Ay, antes natin sugdan ang pagpapadangatan mga balita tikang didiha mga side the DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko Borongan natin lang acknowledge din mga loyalista. Good morning Eastern Visayas. Sugad kanda Merly Kumo, Franz Navarrete Probe, and Jennifer Golmatico nga kanunay nagaatang nagwa-watch it live streaming hit. Good morning Eastern Visayas. Di adun amon ipapahat nga mga good news Borongan City Pre-Fiesta Trade Fair 2025 nakabinta hinsubra 140,000 pesos. Saan detalye tikangkan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Iginsumatan Department of Trade and Industry DTI Eastern Samar nga inabutin 142,270 pesos ang kabugusan nga bentahan Borongan City Pre-Fiesta Trade Fair, equivalente 95% han recalibrated target sales ng 150,000 pesos. Sumalakan DTI Provincial Director Othelma Samonte han Agosto 29 nahitalan breakdown han total sales. Cash sales inabutin 94,140, book sales 48,130, kabugusan 142,270 or 95% han calibrated target. Sumala kategorya ha food sector 132,350, non-food 9,920. Ginkilalahan DTI Eastern Samar ang top sellers, ang Shahan and Panings food products ang Giwan, ikaduhaan Miss Cacao Chocolate Processing han Borongan, ang ikatulod Juvancel Food and Souvenir Shop han Giwan. Nagpasalamat ti Provincial Director sa Monte ha mga pinalit ngan exhibitors ngan gintagan doon nga ang kada tagsa nga pagpalit indak ang nahibulig nga pagpaupay han mga lokal nga micro, small and medium enterprises MSMEs. Ginbuhat ang trade fair tikang Agosto 26 to 29 ha JNF Department Store kundin igen display ang mga lokal nga mga produkto sugadhin pagkaon, handicraft and souvenir items tikang ha 11 nga exhibitors. Upat hini adton food products ngan 7 hanan food. Para ha bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Penpen Pumida. Good morning,
Eastern Visayas. Dito sa siyudad sa Calbayog, 20 nga mga parauma naggraduar sa Farmers Field School on Corn Production and Management. May detalye si Charmaine Pirito Balvez. Radyo Pilipinas, report. Sa Barangay Naga, siyudad sang Calbayog, Manilampuson gaginbuhat ang closing ceremony sa Farmer Field School FFS on Corn Production and Management. Katuyuanan sa programa nga tagan sa makabagong nga kinaadman ang mga parauma para mapahitaas ang produksyon sa mais ug maparig-on ang seguridad sa pagkaon. Sa sulod sa 10 y 8 kasimana nga training, tikang Abril 24, kutob Setyembre 2, nahibaroan sa mga partisipante ang tamang pagtanom, pagpatubo, pag-ataman hangtod sa pag-harvest sa tanom. Maabot 20 nga mga parauma, 15 tikang sa Barangay Naga, 3 tikang sa Barangay Kugon ug 2 tikang sa Barangay Kariman ang nagtapos como FFS graduates ug formal ngaging kumpirma ni ATI RTC Region 8 Director Hazel Grace Taganas. Nagpahayag ang pipira nga graduates san era mga naging eksperyensya kundi dako ini nga bulig diri la para sa era kalugaringon nga panginabuhian kundi para luwat sa bugos nga komunidad nga naglalaom sa hataas nga ani san mais. Kumabaton, ginsiguro san gobyerno nga padayon nga susuportahan ang mga sugad nga inisyatibo parte inisan mas hilawig na pitad para sa food sufficiency ug mas marig-on nga sektor sa agrikultura. Sa katapusan, ginpakita sa programa nga kun ang kinaadman og suporta ang ipapasa sa parauma, an ani ang sigurado nga mag-uuswag ug ang bugos nga komunidad ang makakabenepisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Pirito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm, sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Damo nga mga programa ang ginpahamtang sa Department of Science and Technology kumo premier nga buhatan na ginmanduan paghatag direksyon, koordinasyon sa tanan nga buhaton pagtaga-siyensya ngan teknolohiya may pasiguro nga ani resulta benepisyo pagtaga-ekonomiya ngan sosyal nga daasan katawhan. Inian ay baroan sa PIA Northern Samar di daasan pakighuro himang raw sa buhatan sa DOST. Ang sayo nga programa nga ilagid pahamtang mo ang Small Enterprise Technology Upgrading Program o SETUP kundiin pagbulig pinagisin paggamit sa bag-o nga teknolohiya sa adton SMEs o adton niya na dito nga negosyo nga mapahaluag mapapadako. Yon bulig pinansyal ang DOST sin maximum nga 3 milyones ka pesos nga babayaran sin tulo ka tuig 0% interest para sin pagpalit ekipahis o equipment. Kaapisan package nga bulig sa DOST mao ang technology needs assessment, pakaangbit sa ekipahis o tools, training sa mga tawo nga magtatrabaho, technical assistance, ngan consultancy services, pagdisenyo sa label ngan packaging sa produkto, pag-establisar sa product standard ngan testing, linkaging, networking ngan iba pa. Ang prioridad nga sektor sa ilarom sa ini nga programa mao adton ada sa food processing, furnitures, panregalo, dekorasyon ngan handicrafts, produkto tiyang sa kadagatan, kagurangan, agrikultura, metal, produkto sa serbisyo pagtagalawas, pharmaceuticals ngan electronics. Nganan prioridad nga benepisyaryo mao adton ni MSMEs o digto nga negosyante, people's organization, NGOs, SUCs, LGUs, asosasyon ng kooperatiba. Sa iyo nga benepisyaryo o cooperator nga magmanilampuson mao si Ronald Galit nga nakapahuluag sa niya sublimation printing kung din sila nakatagamtam sin financial assistance sa adtong panahon pa bag-uan ang pandemic. Dakuan pasalamat ni Mr. Ronald Galit nga nakatagamtam sila sa programa sa DOST kundi nagdakuan ira negosyo nakapangimpliyo sin sobras 20 katawo nga nagupay ug nag-uswag ang ira pangabuhian. Back to you, Ma'am Dalia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang dinhi sa Southern Leyte, mga barangay sa Kinunangan, Southern Leyte, gipaubos sa child-friendly barangay audit. Para sa report na niya si Aljon Malot.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yes, Aljon. Gipaubos sa child-friendly barangay governance audit kung CFBGA ang mga barangay sa Hinunangan, Southern Leyte. Nasaran sa Department of the Interior and Local Government kung DILG nga kinidungan sa pagpahigayon sa Seal of Good Local Governance for the Barangay kung SGLGB. Gisusi sa mga assessment ang mga dokumento sa matag barangay nga magpamatuod sa hingpit nini nga pagpatuman sa mga lig-on ug dekalidad nga polisiya, programa ug serbisyo alang sa mga bata. Ilhon sa CFBGA ang mga barangay sa Hinunangan kinsang nihimog talagsaon nga mga paningkamot sa pagsiguro sa survival, protection, participation of development rights sa mga bata. Balita gikan sa lungsod sa Hinunangan para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Aljon Malot. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan nga balita, tikang didihamon na DYS Radyo Pilipinas Borongan Bloodletting Activity ang gimbuhat ng MHO Abongton San Julian Malangpuson. Sobra 1% ang target blood donors nakabuot ang detalye tikang kankasamang Dayan Kamplon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kasumpay ito National Voluntary Blood Services Program itong Department of Health naging malangpuso ng gindumarang bloodletting activity sa San Julian Municipal Covered Court kakalip na adlaw Setyembre 2. Ipinaagin Municipal Health Office ang bungto hapaungunan ni Dr. Artemia Lubrio Balongay. Naimugso ini nga aktibidad ipinaagi itong mahagod nga sumpayan hanasabi nga buhatan yan Filipino Red Cross din inabot 157 blood bags adto nang kolektan buhatan nagikan ng mga individual of blood donors nga voluntaryo nagdonar hindugo hanasabi nga programa. Sobra pa iniha 1% nga target nga ihapin blood donors gikan na sobra 14,000 nga populasyon hanbungto. Ang mga donors din kinarawat naman hinlibre nga snacks ng tag 5 kilo himbagas kataliwan han pagdonar hindugo. Adun mga nakulat nga blood bags nagpapailaramen screening para masiguro nga talwas ini para itong mga pasyente nga magkakarawat. Din kataliwan itong screening nagdidistribuer naman ini hamagkalain-lain nga blood bags para mga pasyente nga manginginahanglan. Dako nga bulig itong pagdumara in bloodletting activities darang nga labot lang magkakasalba rin ng kinabuhi. May naghihapon hini mga benepisyo nga durot nga ritong lawat sa nasang individual of donor. Ini nga aktibidad ni subay itong Republic Act 7719 nga mas kilala nga National Blood Services Act of 1994. Nagduduso voluntary mapagdonar hindugo agud makahatag insufficiente ngan malinis nga supply hindugo ngan ma-regulate ang mga blood banks. Ana sabi nga bloodline activity ginumara hilarumhan tema dugumo dugtong han kinabuhi ko. Impormasyon na hika ipinaagihan Arju San Julian. Para Habagong Pilipinas, Dian Kamplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat ka samang Dayan Kamplon. Good morning, Eastern Visayas. LGU Calbayog nakiusa sa Civil Service Commission anniversary pinagisan CPR ng wellness training sa detalye may report si Suzette Pretencio. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Como kaparte sa ika-125 nga anibersaryo sa Civil Service Commission o CSC, igin sa linurog sa gobyerno lokal sa siyudad San Calbayog ang dedikasyon sa nera job order ngan contract of service personnel pinaagi sa usa ka adlaw nga training ug wellness. Gin pangunahan sa City Human Resource Management Office o CHRMO sa pagpamuno ni Maria Risa Colico ang igin dumara nga aktibidad sa RSU Socio-Cultural Center sa Northwest Samar State University. Sa training, ginbuhat ang hands-on CPR training matikang sa CDRRMO agud ma-equip ang mga personahe sa life-saving skill ug wellness lecture san si DAPRO mahitungod sa malain nga epekto sa panigarilyo, vaping ngan ginbabawal nga bulong. Sigon kan Mayor Raymond Uy, ang sugad sini nga inisyatiba in pagpamatuod san saad nga pakusgon ang kapasidad kalibsugan ngan kaandaman san mga personahe san LGU. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Suzette sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Para masiguro ang seguridad sa mga komunidad sa probinsya,
ug sa bungto kasumpay san pag-anunsyo san DILG sin pagsuspender sa klase ngan trabaho san mga partikular nga probinsya kundi nadadabihan ang norte san Samar. Dayon gintirok ni Governor Harris Ongchuan ang mga miyembro sa PDRRMC para sin pre-disaster risk assessment sabton mismo nga adlaw Setyembre 1 sa Anahaw Room sa Kapitolyo. Ginpresentar sa nasabi nga meeting san pag-asa and weather outlook sini nga semana nga naybaroan nga ang southeast monsoon o habagat ang nagdadarauran didi nga dapit sa riyon ngan light to moderate la ang gindalauman nga oran nga ma-experiensyahan sini nga semana. Ginpresentar naman sa PDRRMC ang mga vulnerable nga mga lugar sa baha nga landslide kung umabot in makusog nga maiha nga pag-inuran. Nga nasugad man ang kaandaman sa PSWD o san kunano ang paghinahanglan sa kauninahan. Naging kairestorya ang direktiba nga ginhatag sa DILG tungod kay naging question kung angay ba sira maghatag direktiba diri mabasi sa kunano ang panahon didi sa Norte San Samar o sa mga lugar nga nadadabihan tungod sa mga issues sa social media nga maupay man ang panahon. Nasugad ang DILG nga nasunod la sira sa advisories nga natikang sa sa taas nga opisina. Padayon naman ang panawagan sa gobyerno ngan gobernador sin paging andam mamati sa mga anunsyo publiko labi na sa katapusan ng mga bulan sa tuig kundi indihan na abot ang marawat nga panahon ngan makusog nga mga pag-uran base sa naeksperyensyahan sa mga naglabay nga mga tuig. Good morning, Eastern Visayas. Sa tungdugang pa nga nahipos nga balita, bakuna eskwela program gipangunahan sa RHU Bato Leyte. Para sa report niya si Javi Capiz. Radyo Pilipinas, report. Yes, Javi. Nagpadayon karon ang paningkamot sa Rural Health Unit kon RHU sa lungsod sa Bato, probinsya sa Leyte sa pagpadalipod sa kahimsog sa kabatanunan pinagi sa tinuig nga bakuna eskwela program o school-based immunization program. Gikumpirmar sa RHU sa pagpangulo ni Dr. Probo Quijano nga gisugdan nila ang pagbakuna niadtong buwan sa Agosto o gilauman nga mas daghan pang eskwelahan o mga estudyante ang mabakunahan karong buwan sa September. Ang naaso nga programa naglangkob sa mosunod nga mga bakuna para sa grade 1 o grade 7 nga mga learners, bakuna matok measles, rubella o tetanus, diphtheria kun TB. Para sa grade 4 nga mga babae, bakuna batok human papilloma virus kun HPV. Sa nakuha natong udugang impormasyon gikan sa RHU Bato, nga una nilang gibisita sa mga health personnel ang mga elementary school sa bukiran nga barangay apil usab ang mga national high school. Gidapit ang mga ginikanan o guardian nga suportaran ang naasong programa o pasabton ang ilang mga bata sa kahinungdanon sa pagbakuna isip panalipod sa mga seryosong sakit nga kasagarang motumaw sa pagkabatanon. Gipahibalo usab sa RHU nga magpadayon ang susamang kalihukan karong buwan sa September, din bisitahon nila uban pang tungaan isip kabahin sa palan nga kampanya sa preventive health care sa mga estudyante. Balita gikan sa lungsod sa Bato, probinsya sa Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Yes, salamat sa imong report, Sir Jevic Epis. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Balita nata diton pa si orden ni SPPO malang puson nga naglunsad han sa Clayo sobra gatos nga sinupak kabalaod arestado. Ang detalye tikang kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Padayon ang dedikasyon ng Eastern Samar Police Provincial Office kon ESPPO. Hailaruman pamunuan ni Police Colonel Ernesto Macasil, Provincial Director, pinaagyan epektibo nga pagpapatuman ng mga balaod. Haiginlutsad nga simultaneous anti-criminality law enforcement operation kon sa Cleo, tika nga Agosto 25 nga 31, dakaan nahimo ang kontribusyon han kapulisan hapag pugunghan krimen ha probinsya. Iginpatuman ng ESPPO ang PD Macasil kaugup anti-criminality
security strategy nga naglalakip ang dial 911 5-minute response nga naghatag in mas paspas nga aksyon han mga insidente han krimen. Ano sa kasimana nga operasyon ay nagresulta in kariston 118 katao. Ini aman 15 nga wanted person nga inlalakipan hinduha nga most wanted. Duha pagtaga illegal nga droga, 30 ha illegal nga pangisda, 4 ha illegal nga pangutoding kahoy, 5 ha illegal nga huigo, 61 nga nakatalapas ang balaod trapiko, isa nga pusil nga wala dokumento na kumpiskar, ngan isa nga search warrant an malangpuson nga nahiserbi. Hagot na ini nga kadaragaan, padayon ang panawagan ng Eastern Samar Police sa publiko nga makiusa mga otoridad pinaagihan pagsuportahan mga programa kontra krimen ngan dayon nga pagreportin mga insidente pinaagihan 911 o pinakahirani nga istasyon ng pulis. Ini nga kadaragaan ni nagpapakita ang kusog ng determinasyon ng kapulisan ng Eastern Samar hapag serbihan katawhan pahayag ni Police Colonel Makasil. Parang Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Tulong ang pedicab driver sa Kalbayog, napayad ang irang mga dipadyak nga tricycle sa bunig sa LGU. Sa detalye, adi si Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Tulong nga pedicab drivers tikang sa siyudad sang Calbayog Samar ang benepisyaryo sa programa sa LGU sa pag-repair o pagpaupay sa mga pedicab. Lakip sa mga benepisyaryo ano sa nga 57 anyos nga taga Barangay Karayman, usa nga 65 anyos nga taga Barangay Rawis ug usa nga 56 anyos tikang Barangay Carmen. Pahayag nira dako nga bulig na sabi nga programa tungod sa guti ay laan iragin kikita sa kutob gabi nga pagbiyahe san pedicab diri nira mapapaupay era mga pampaserosan kun waray ini nga proyekto. Sini nga pedicab dinhi sara naglalaom san era pagkukuhaan sa kada adlaw. Tikang alas 4 pala san kaagahon nagtitikang na sara magbiyahe para kumita para sa era pamilya. Pipira sa mga ginpaupay, mao ang rubat nga flooring san pedicab, pagbalyo sa natop, pagbutang tapaludo o rubber horn, pati naliwat ang pag-repair san kaha o iba pang nga parte san sarakyan. Lain pa sini, magkakamiada na liwat, uusa nga disenyo ang mga pedicab, koma opisyal nga uniform look san mga padjak sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat sa ARMS sa nimo report. Good morning, Eastern Visayas. Dakuan pasasalamat sa mga taga-kahiksan ng Kagmanaba ug sugad man sa mga magbibenepisyo sa kalsada sa pagtikangi sinisin pagtrabaho sa Department of Public Works and Highways, Northern Samar 1st District Engineering Office. Ang nasabi nga proyekto ay nakantidad 68.59 milyones ka pesos para sa 2.00 lane kilometer concrete road, 6.10 meter kahiluag, kaapi na ang pag-installa sa aggregate surface, course, slope protection, and concrete pipe culvert cross drainage. Nasugad si District Engineer Alvin Ignacio, nga ang proyekto hindi ila matungod sa road connectivity, pero pagpauswag sa pangabuhian sa mga residente nga magbibenepisyo labi na sini nga mga remote o athaw nga lugar. Magpapasilidad liwat ang proyekto san pagkiwasan mga produkto dida san pagiging mas masayon nga delivery services nga sa kauninahan mag-uundong sa lokal nga ekonomiya. San wara pa ini nga proyekto para kahingad to sini nga mga lugar ang pag-agi ti pakadto o tipabungto pinaagila sin pagbaktas o diri nga ni pagsakay sin baluto kun mauran. Ang proyekto en ginpunduhan sa ilarumsan pamana o payapa at masaganang pamayanan, kundi ang panuyo mahidugton ang komunidad sa kahiksan ng Kagmanaba sa iba pa nga mga lugar nga sa bungto, ngan pagbaton san maihan nga hingyap san mga nagkukuri nga komunidad tungod san kawara o limitadong access para makatagamtam san mga programa san gobyerno. Ini mga pamana in programa san gobyerno nga nagbubulig para san kauswagan san komunidad lamin adton hagrayo ngan conflict affected areas pagpaabat
nga sira ginpapanginano, ginpapanimangno san gobyerno nasyonal. Back to you, Ma'am Dalia. Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas. Sa atong lain pa nga balita, probinsyal nga kapulisan sa Southern Leyte nakigduyog sa selebrasyon sa National Crime Prevention Week. Haniya nga atong report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Pinasubay sa ka-31 nga National Crime Prevention Week karong tuiga, ang probinsyal nga kapulisan, partikular ang Southern Leyte Police Provincial Office kunas LPPO, nakighiusa sa Napolcom sa pagselebrar diin pipila mga klihukan ang gihanay sa mga otoridad. Ubos sa temang pinalakas na pamahalaang lokal para sa ligtas na pamayanan, pagpapatibay ng mga programa sa pag-iwas ng krimen sa ilalim ng Community and Service-Oriented Policing System, ang kalihukan gisugdan ni aging Setyembre 1 hangtod na sa Setyembre 7. Sa Masin City Police Station, ubos sa mando ni Police Lieutenant Colonel Jason Balbarona, lakip sa ilang gihimo mawang pagpahigayon ng Barangay Anti-Drug Abuse Council meetings sa pagkiktambayayong sa mga barangay officials sa syudad. Aduna sa mga orientation gihimo sa mga eskwelahan aron masayod ang mga batan-on sa mga angay ug dili angay nga buhaton sa ilang kinabuhi. Sa laing bahin sa lungsod sa Macrohon ng Padre Burgos, padayon sab nga gipakusgan sa mga otoridad ang pag-deploy og mga police officers sa pampublikong lugar aron mapakgang ang mga adunay daotang hunahuna ug ang kampanya nga pagdisiplina sa mga motorista pinaagi sa random road inspection. Balita gikan sa Southern Leyte Police Provincial Office. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Yes, bueno atong oras, 1 minuto na lang sa dili pa mag alas 9. Atong panamilit. We have Ate Sok, good morning pagbalik. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat, Scarpi Dalia, hining punto, didi nga side, DYS Radyo Pilipinas, Borongan, ni kami, masalibog yun na, syempre temporaryo lang, hangaran po ito na Amonis M, Ate Ruth Rivera Abunda, kan Chefte Cudes, kan Admin Buboy Rubin, nga na natin ka-partner, Pikas Lawaking Engineer Coach Yufem, nga na mga tag-kontroberan, balita niya ng edisyon, and good morning, Eastern Visayas, Ate Pen, Ate Daisy, kasamang Dayan Camplon, Ate Sok, makausap pa. Good morning, Eastern Visayas. Sa ngarang liwat sa nahon mga nakaupod sa kontrol, si Engineer Francis Marnie Balbes, Engineer Jovian Cardenas, nga Nesirataro, iniyan niyo nakaupod Gina Vilon. Salamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ngayon sa ngaran ni R.S. Rian Arento, inis sa Aileen Lason Diaz at Piani Northern Samar, nagpapasalamat. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, bueno mga Corpi, mo kato ang kinatibuk ang ulagway sa Region 8. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanato karong buntaga. Sa ngalan sa mga station manager Sir Dindo Alaras, kini ang inyong alagad sa kahanginan Dalia Abiara Oret. Daghang salamat sa tunga nakauban sa Master Control Kuya Rito Cabales ug Kuya Junan Tegra. Ngun man ato nga mga kauban, sister station Radyo Pilipinas Borongan, pinagi kang Ate Sok, Radyo Pilipinas Calbayog, Sir Gina Vilon, and ingon man PIA Northern Samar Ma'am Aileen Diaz. Og sa ato nga mga kaubang frontliners dinhi sa Radyo Pilipinas Sogod. Yes, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan.